pagbati mula dito sa amin sa Florida, USA, ang Sunshine State ng Amerika. Welcome po muli to our weekly program Silver Lining. Dito lang sa nag-iisang Christian radio sa Baguio, DWLY 97.5 Cool FM. Para po sa mga bago dito sa ating programa, ako po si Silver. Gusto ko pong batiin ang ating mga kaibigan dyan sa Baguio. Lahat kayo dyan, mga City Camp Boys at mga Boys High, lahat kayo na nanonood at nakikinig dito sa ating programa. Bago ko po ginawa ang episode natin ngayon, pinanood ko po ang mensahe ng ating magiting na pastor ng Shalom Saints Ministries, si Pastor Ricky Quinto. Kung wala po kayong church na you consider family, I'm sure Pastor Ricky will welcome you to be part of theirs. I-follow nyo lang po ang Shalom Saints sa Facebook. Marami po kayong matututunan na sound teachings mula sa kanya. I praise God for you, Pastor Ricky, and your Shalom family. Siyempre, pinanood ko rin ang isa ko pang kaibigan at kapatid sa pananampalataya. Kung nasa South Cotabato kayo, nandyan din ang isa pang Pastor Ricky na ginagamit ng Panginoon to reach out, lalo na sa ating mga kabataan. Congratulations nga pala, Pastor Ricky da Silva, for winning souls, especially the youth, through incorporating the applied Word of God in every basketball game. Also, by training youth leaders for future generations. God bless you both, and God bless you all. Katatapos ko lang pong kumain ng early dinner at inaanyayahan ko po kayo na mag-tea muna tayo. Ang papagat po ng ating Devo sa gabing ito ay tea muna tayo. Handa na ba kayong makinig? Kailan ang huling nag-enjoy kayo ng mainit na tsaa o steaming cup of tea? Ang paggawa po nito ay napakadali. Pakuluan mo lang ng tubig, ihagis ang isang bag ng tsaa at hayaang mag-steep. Papakita ko sa inyo kung paano. Habang nagpapakulo po ako ng tubig doon, papakita ko po. Ito po ay isang teapot kung saan ito ay galing pa ng Japan. Binigay po sa amin ng aking anak na nandun. At ito po ang ginagamit naming mag-asawa kung kaming dalawa ang nagtsatsaa. Ngayon, ganito po ang mga tsaa na aming ginagamit ngayon kung isa-isahan lang. Ito, iba-ibang flavors. Merong honey Thai turmeric tea, merong stress relief tea, merong lemon ginger tea, merong iba't ibang klase, green tea, at nakakahon po ang mga ito. Ganito po ang itsura. So, yan po. So, kung isa-isa lang, kunwari ako lang ang iinom ng tsaa, pipiliin ko ang lemon ginger tea. Bubuksan po natin ito. Ganito po ang itsura. Nasa tea bag po. Ngayon, ilalagay ko po ang tea bag dito sa tasa. At pag kumulo na yung tubig, bubudburan ko lang po ng kumukulong tubig at maaamoy na po natin ang sarap ng amoy. Kumukulo na yung tubig. Tara! Ayan, kumukulo na ang tubig. So, ilalagay ko na po ang mainit na tubig sa tsaa. Amoy na po ang aroma ng ating tsaa. Ngayon, kailangan po nating i-steep ito. Iwan muna natin ng mga ilang minuto upang lumabas po ang flavor at ang lasa ng tea leaves na nasa bag. Pero kailangan po natin itong takpan. Meron po ako ritong pantakip. Nakita nyo naman, napakadali lang po ng paggawa. Pakuluan mo lang ang tubig, ihagis ang isang bag ng tsaa sa cup at hayaang mag-steep. Sarap! Ngunit teka, naisip mo ba kung sino ang may idea na magbabad ng kaunting bag ng dahon ng isang tsaa? Tulad ng maraming imbensyon, ito ay isang napakagandang aksidente. Sa mga hindi nakakaalam, makinig kayo. At sa mga alam na, i-confirm nyo kung tama ang kwentong sasabihin ko sa inyo. Noong araw, sa isang madaling araw ng 20th century, si Thomas Sullivan ay isang mangangalakal ng tsaa at kape
na tulad ng nakaugalian niya ay nagpapadala ng mga sample ng kanyang mga produkto na nakalagay sa maliit na latang lalagyan sa mga prospective na client. Latang katulad nito. O baka mas maliit pa. Isang araw naisip niya ang isang paraan upang makatipid ng pera sa pamamagitan ng paggamit ng maliliit na silk muslin sack na hand-sewn sa halip na mga tins o lata na katulad nito. Ang ilang tao ay hindi sigurado kung ano ang gagawin sa bagong pakete na ito. Kaya itinapon nila ang buong bag sa mainit na tubig. Impressed with the results, ang mga tao ay nag-request pa more. Pinuri nila si Thomas Sullivan sa kanyang bagong imbensyon. Viola, ipinanganak ang mga unang bag ng tsaa. Ngunit, merong isa pa rin nagsasabing sila daw ang unang nakaimbento nito. Ito ay sina Roberta C. Lawson at si Mary Mollerin na may patent application noong 1901. Dati, ang gamit nila ay teapot na tulad nito. Ngunit dahil malaki, hindi nagagamit lahat at hindi na freshly brewed. Kaya nag-design sila ng tea leaf holder. Kaya they patented the mesh bag. Anyway, yan ang mga kwento tungkol sa kung sino ang nag-claim na nakaimbento ng tea bag. Today, tea comes in dozens of flavors. Heto ang lalagyan ng tsaa namin dito sa bahay. Merong iba't ibang klase ng tea bags na nasa pakete. Katulad nito. At ang mga pakete nito ay ibinebenta in boxes na gaya nito. Ang mga bag ng tsaa ay maaring magmukhang pareho sa labas katulad nito, tsaka ito. Ngunit naiiba sila ng lasa o flavor. Ang mga bag ng tsaa ay maaring magmukhang pare-pareho sa labas katulad ng pinapakita ko sa inyo ngayon. Ngunit naiiba sila ng lasa o flavor. Naisip ko na i-share sa inyo ang reflection na ito dahil alam mo ba na ang mga Kristiyano have something in common with this tea bag. Ito ay sa kabila ng ating outward similarities, we don't really know what we are made of until we are put in hot water. Ang ibig pong sabihin ng in hot water na idiomatic expression ay nasa mahirap kang sitwasyon o ibig sabihin maaring ito ay gulo o delikadong sitwasyon. Ang tanong ko, naalala mo ba ang mga mainit na tubig mong mga sandali? I'm sure lahat tayo ay may pinagdaanang mahirap na sitwasyon. Maaring malaking suliranin o maliit. Pero ito ang totoo, lalo na sa ating mga mananampalataya sa Diyos. Ang mundo ay nanunood sa atin upang makita kung paano ang ating reaksyon sa bawat sitwasyon. Peter knew that when he wrote 1 Peter 1:7, which says, "These trials will show that your faith is genuine. It is being tested as fire tests and purifies gold, though your faith is far more precious than mere gold. So when your faith remains strong through many trials, it will bring you much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world." Ang salita ni Peter ay nagpapaalala that trials are not without purpose. Kung paanong ang ginto ay pinupurify at nililinis sa pamamagitan ng apoy, gayon din ang mga mananampalataya na pinupurify at nililinis sa pagsubok at paghihirap na kinaharap nila. Ang mga pagsubok na ito ay sumusubok sa pagiging tunay ng ating pananampalataya na inihahayag kung ano ang tunay na nilalaman ng ating mga puso. Peter also points to the ultimate goal that this refining process, the praise, glory, and honor that will be given to God when Jesus is revealed in the lives of many people in this world. Ang mga pagsubok na tinitiis natin sa buhay na ito ay pansamantala. Ngunit ang mga gantimpala at pagpapala na naghihintay sa atin in eternity are eternal. Ang talatang ito ay naghihikayat sa mga mananampalataya
na magtiyaga sa pamamagitan ng mga pagsubok na may pananampalataya at pag-asa, knowing that God is at work in their lives, refining and purifying them for His glory. Ito ay nagpapaalala sa atin that our trials are not in vain, but are part of God's sovereign plan to shape us into the people God has called us to be. Tandaan natin mga kaibigan, kung dumadaan tayo sa hot water experience amid tense situations tulad ng tsaa, lumalabas ang nakaka-relax na amoy at ang tunay na lasa pagkatapos ng hot water process. Sa pamamagitan nito, we get a chance to honor God and show others what we are made of. It's one thing to bear the label Christian or Christ believer. It's another to live like one when the heat is on. Okay ba? Tara, pray na tayo. Heavenly Father, as we reflect on the words of 1 Peter 1:7, we are reminded of your refining work in our lives. We thank you, Lord, for the trials and challenges that shape us, that purify us, and reveal the genuineness of our faith. Nananalangin po kami para sa lakas, pagtitiis at tiyaga sa harap ng mga pagsubok, knowing that you are with us and that your refining fire is at work in our lives. Tulungan mo po kami, Panginoon, na magtiwala sa iyong sovereign plan and to remember that our trials are not in vain, but are part of your purpose to shape us into the people you have called us to be. May your name be glorified in all that we do, and may our lives be a testimony to your faithfulness and grace. We pray this in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Sana ay nakapagbigay po ang ating episode sa gabing ito ng karunungan at kaliwanagan upang maging mas malinaw ang ating pangunawa at gabay ng direksyon ng ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Abangan ang mga bago pa nating mga episodes. Kung meron po kayong prayer request or encouragement, i-private message nyo lang po ako. Kung gusto nyo pong i-like o i-share ang ating episode, nasa FB page po at mga social media accounts ng Cool FM. Mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel, ang Silver Lining. Salamat po muli. Ako po si Silver, sa pahintulot po ng ating Diyos na nagbibigay liwanag, karunungan at pangunawa. Nandito muli ako next week. Bye and God bless you all.